Sigurado po ba kayo? Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Matagal na akong albularyo at alam ko kung ano ang mutya. Matagal na ako rito at inampon ko na nga rin si Bagtek. Pero hindi man lang ako nakapulot ng mutya sa lawa. Kaya maswerte ka, Badong. Nako, swerte nga po kaya yan. O baka naman kamalasan. Ito nga lang pong agimat ko. Kung ano nung kamalasan na nangyari sa buhay ko. Hindi to malas. Swerte to dahil ikaw ang pinili ng kalikasan. Ikaw ang nakakita kaya natural na ikaw ang pinili magkaroon ng ganito. Sa abilidad na makukuha mo rito, tiyak na kaya mong matalo ang barang. Tingin po ba nyo, mapapatay ko ang aswang gamit ng mutyang yan? Pagkakaroon ka ng abilidad para labanan siya, pero nasa iyo pa rin ang diskarte kung paano siya matatalo. Malaking tulong din ang mutya ng lawa para magawa mo yon. O nga po pala, bakit po maalat ang tubig sa lawa? Konektado yan sa dagat. Baka may daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa na nagdudugtong sa dagat at sa lawa. Maraming ang isda dyan sa lawa na sa dagat lang makikita eh. Ang galing naman po pala. Tingin ko kasi, takot ang aswang sa lawa dahil maalat to. Kaya hindi niya napatay si Bagtik noon. Aswang! Dito na siya! Papatay na tayo lahat! Papatay na tayo lahat! Kumain ka na dyan, Bagtek! Mag-uusap lang kami ni Badong! Tinuruan ako ni Tata Barok ng mga dapat ko matutunan tungkol sa mutyang hawak ko. Sabi niya, ang mutyang to'y kusang gagana sa akin dahil ako ang napili nito. Kusang lalabas sa mga kapangyarihan nito kapag nalagay ako sa panganib. Pinili niya pa na huwag akong gagawa ng masama na ikagagalit ng gabay ng mutyang hawak ko. Pwede rin kasi itong mawalan ng bisa kapag iniwan ako ng gabay nito. Natagalan ako sa bahay ng albularyo kaya ginabi na ako sa daan. Madilim na sa dinadaanan ko kaya pinabaunan ako ni Tata Barok ng sulo. Habang naglalakad ay naririnig ko ang paghuli ng ibong puo. Binilisan ko na lang ang paglakad ko nito dahil hindi pa ako handang harapin ng aswang. Mas malapit ang bahay nila Chong Tonyo kaya doon muna ako dumiretso. Chong Tonyo! Chong! Pakibuksan po ang pinto! Bakit ginabi ka? Saan ka ba galing? Mamaya ako nasasagutin, Chong. Pumasok muna tayo. Isarado niyo lahat ng bintana at pinto. Bakit? May nangyari ba? Naniniwala na ako sa sinasabi niyong aswang. May nabiktima yun doon kagabi sa kabilang barangay. Nabalitaan ko nga din yun. Kaya pinuntahan kita sa kubo mo. Kaso wala ka naman doon. Saan ka ba galing bata ka? Kay Tata Barok po. Tinuruan niya ako kung paano labanan ng aswang. Walang makakalaban sa aswang, Badong. Ang agimat na bala na hawak mo ay para lang din sa bala. Pero wala kang laban sa aswang. Eh kung ganyan po ang iisipin natin, habang buhay na lang tayong matatakot sa aswang na yan. Pero kung susubukan nating labanan siya, may pag-asa pa tayong mabuhay ng mapayapa sa baryong to. Badong, sinabi ko na sa'yo, malakas ang aswang. Kaya huwag mong ipapahamak ang sarili mo. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko po, Chong. Mabuti kung ganon. Ayoko lang mapahamak ka sa paglaban sa aswang na yan. O na po, Chong. Ito nga po pala, mga pangontra na binigay ni Tata Barok sa akin. Mga bawang at asin na inorasyonan yan. Isabit niyo po itong mga bawang sa pinto at mga bintana. Ito namang mga asin na ibudbud niyo sa paligid ng kubo. Eh ikaw, may natira bang pangontra sa'yo? Meron po. Huwag na po kayo maglala sa akin. Pero makikitulog po muna ako ngayong gabi dito. Bakit ngayong gabi lang? Babalik ka pa ba sa kubo mo? Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Chong, hindi ko naman pwedeng iwan na lang ang kubo ko sa bundok. Pangontra naman po ako eh. Pahala ka nga. Sumasakit ang ulo ko sa yung bata ka. Hindi ka din naman papapigil. Pero wag mong subukang hanapin at kalabanin ng aswang. Nako, Chong, hindi pa po nasisira ang tuktok ko para maghanap ng aswang na papatay sa akin. Mabutit nakapag-isip-isip ka pa pala ng matino. O Sonya, isabit mo tong mga bawang sa bintana at pinto. Ibubudbud ko lang tong asin sa labas ng kubo. Napahinga na lang ako ng malalim sa naging pag-uusap namin ni Chong Tonyo. Ang sabi kasi ni Tata Barok ay wag ko raw ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa mutyang napulot ko. Dahil baka mawalan ng bisa to kapag marami ang nakaalam. Nagsinungaling din ako kay Chong Tonyo dahil wala nang natirang pangontra sa akin. Ibinigay ko lahat yung kay Chong. Ayoko kasing mapahamak ang pamilya nila. Ako naman ay may hawak ng mutya. Kaya susubukan kong labanan ng aswang sa abot na makakaya ko. Kailangan kong gawin to para sa kapayapaan ng baryo namin. Kinabukasan ay sabay na kami nagtungo sa koprahan ni Chong Tonyo. Sa daan pa lang ay nakasagap na kami ng mga balitang muli na namang umatake ang barang. Wala tong pinipili dahil isang matandang lalaki raw ang nabiktima nito. Grabe na ang barang na yan Sobrang takaw. Gabi-gabi na lang umaatake. Wala bang magre-report sa otoridad tungkol sa mga nangyayari rito? Ilang beses na kami nagsumbong pero wala namang aksyon. Hindi rin kasi sila naniniwala sa mga aswang. Kahit kailan talaga, wala tayong aasahan kundi mga sarili lang natin. Kung huntingin nila si Dudong Bala, akala mo napakaraming pinatay. Salot naman sa lipunan na napatay ko dun. Shhh! Badong, baka may makarinig sa'yo. Pasensya na po, Chong. Nabigla lang ako. Nakakagalit naman kasi talaga ang pambabaliwala nila sa maliliit